Xiaomi 14T. Andito na sa atin. Ito yung non-Pro variant, guys. So, meron pang Pro variant ito. This one you can get sa 12,256, I think around 26,000 pesos. And malalaman nyo kung ano yung contents ng box kasi marami sa inyo interested kung meron bang charger or wala. So, panoorin muna natin yung quick unboxing para makita natin kung meron pa rin bang charger itong Xiaomi 14T. Oh, aray, sakit ng puso ko. Bakit naman wala ng charger na kasama dito sa box? Noong una, akala ko talaga merong charging brick. Kasi tingnan nyo naman, makapal pa yung box natin. And eto naman, yung box ng isang iPhone. Kita nyo yung difference? Makapal pa rin. So, umasa talaga ako na meron pa rin tayong charging brick in this one. Unfortunately, wala. Southeast Asia, wala daw charging brick na kasama. I'm not sure with other regions. Pero yun po, asahan nyo na lang na kailangan nyo ng separate charging brick for the Xiaomi 14T. By the way guys, hindi po ito galing sa PR or sa Xiaomi brand mismo. I was able to buy this early from someone. Kaya naman hindi ko talaga alam yung full specs and yung explanation kung bakit wala tong charging brick na kasama. So panoorin na lang siguro natin yung launch event for more information. But I'm here to tell you kung ano yung initial impressions ko about this phone. Kararating lang po nito kagabi. And then, ginawan ko na agad ng content ngayon. Naghabol talaga ako para mabigyan kayo ng glimpse kung ano yung asahan nyo about this device. And singit ko lang rin pala guys, so once this becomes available dito sa market natin, September 26 yung launch event, ililink ko rin po dyan sa description box pag meron na sa Lazada, Shopee, or kung saan nyo man pwedeng mabili itong Xiaomi 14T series. So let's start with the performance. So meron tong MediaTek Dimensity 8300 na Ultra. Pareho lang sila ng performance nitong MediaTek Dimensity 8300 dito sa Poco X6 Pro. So 1.3 million Antutu benchmark points yung pwede nyo makuha on this device. Pero maganda dito, top-notch yung memory na nilagay nila dito. So LPDDR5X na po. And then meron tayong UFS 4.0. Flagship level kumbaga, and 12 GB of RAM and 256 gigabytes of storage. So wala pa tayong gaming test dito, no? So hindi ko pa maibabahagi sa inyo kung kumusta nga ba yung thermals nito. Pero I would expect na almost the same lang din yung performance nito with the Poco X6 Pro. Siyempre, abangan nyo pa rin yung full review natin with the gaming test para maipakita ko sa inyo. Siguro that's after the launch event. Sa software side of things naman, naka-Hyper OS pa rin to and Android 14 out of the box. But there's one major thing that I'm happy about this phone, yung Circle to Search. Circle to Search is not a gimmick. It's something that's really useful. Napaka-convenient gamitin. Kung may mabilisan kayong gustong i-Google search na item na ayaw nyong makalimutan, you just circle to search, that's it. So you can have that feature that used to be exclusive sa Samsung and sa Pixel devices. Now, we have it dito sa Xiaomi. Sa build and design naman, this has a plastic body with a Corning Gorilla Glass 5 na protection dito sa front display natin, and meron din tayong glass na back panel. Meron pa rin tayong IR blaster, so you can still use this as a remote control para sa mga TVs nyo or other devices that use infrared signal. Yung display naman nito, napakaganda. Meron tayong 144Hz na OLED display with AI image enhancements na available sa menu niya. So meron tayong MEMC and Widevine Level 1 rin po yung certification nito. So that means full HD resolution kung manonood kayo ng Netflix. Asahan nyo na very vibrant yung colors na makukuha natin dito and napakaganda ng contrast. Black is truly black. Infinite contrast po yan pag OLED and AMOLED yung mga displays natin. Meron na rin pala itong pre-installed na screen protector. So kung sakali man, hindi nyo na kailangan na bilhan pa ng separate na screen protector. Pero kung lalagyan nyo naman ng tempered glass, pwede naman po. And by the way, yung display po nito is flat. So para sa mga haters ng curved edge display, approved tayo dito. Now, the biggest surprise for me so far is yung camera capabilities nito. Na kung naalala nyo last year guys, sobrang dismayado ako sa Xiaomi 13T. And then pangalawa, yung camera nito, it's a little bit underwhelming for something that is branded with the Leica partnership.
And marami pa nga sa inyo nagalit sa akin dahil sabi nyo, hindi ako marunong gumamit ng cameras. But lo and behold, may mga actual users ng Xiaomi 13T na dismayado rin talaga sa camera nun. This time around guys, I can promise you, yung Leica partnership dito with Xiaomi and the 14T na non-pro, it works. Dahil meron na itong Sumilux lens and maganda yung sensor na ginamit nila dito. Sony IMX906 for the main camera and then meron din tayong 50 megapixels na telephoto lens. It's a 2.6 times telephoto lens which is still good kasi this is a non-pro variant but we still get an optical zoom. Approved para sa akin to. Yun nga lang, baka ma-deceive kayo no? Kasi meron tayong 4 times zoom na available and that's a hybrid zoom lang po. So hindi po ganun kaganda yung quality pagdating sa hybrid zoom. Papakita ko po sa inyo yung mga samples. But where this truly shines is pagdating sa main lens niya, sa video recording, and eto na, yung selfie camera niya. Meron tayong 32 megapixels na selfie camera and it's really good. And also, just a quick teaser, yung selfie camera nito is 4K 30 FPS capable sa video recording. But for now, tingnan muna natin itong mga photo samples na nakuha na natin. So far, I'm truly impressed sa low light scenario shots natin kasi talagang naaangat ni Xiaomi yung brightness ng mga photos natin even though in this sample, sobrang dark ng scenario na to pero nakita pa rin natin yung muka ni Goku. So I'm so happy using this so far based sa mga nakita kong samples right now. I can say na kaya nito tumapat sa brands like Vivo, Realme, and even Honor pagdating sa mid-range camera segment. And this is a surprise kasi usually nakakalimutan natin si Xiaomi pagdating sa mid-range camera segment. Yung Redmi Note series nila, hindi natin nababanggit masyado pag camera phones. T series nila, usually gaming focus yung mga to and hindi gaano sa camera. I mean, they did try with the Xiaomi 11T series with the camera magic and all that, but I was left disappointed with the 11T, with the 12T, and lalo na sa 13T. Kaya ako, pinapanindigan ko talaga lahat ng mga sinasabi ko para pag tinayuan ko yung isang issue, alam nyo na ito seryoso to, alam nyo ito legit to. So yeah, so far, super impressive yung camera nito for photos. I like using yung Leica Vibrant nito, but I also use the filter na natural. So tinatry ko talaga na as much as possible, natural filter yung ginagamit ko dito para wala masyadong boosted greens sa mga photos na pinapakita ko sa inyo. But I also forget sometimes, kaya yung iba dyan, mapapansin nyo, double take yung ginawa natin. Anyway, moving on naman sa video recording, meron tayong 4K 60 FPS sa rear camera and 4K 30 FPS sa selfie camera. And eto po yung mga samples natin. So, video recording natin, 4K 60 FPS, Xiaomi 14T, walking test. You know, seems very stable naman guys. Ang hindi ko lang gaano nagustuhan dito is that hindi tayo pwede mag-shift to 4 times zoom na optical supposedly. Ayan. Malinaw. Tingnan natin yung HDR adjustment. Bam. Ganda oh. Ganda ng sky. Medyo mas blue lang siya kaysa sa nakikita ko. Ayan. Sobrang bright daylight. What do you guys think? Kumusta din yung audio? Hindi ko pa napapakinggan. Let me know in the comments. Ito naman, 4K 30 FPS na selfie video, walking test. May hawak pa akong tungkod nito sa lagay na to. So medyo umiika-ika ako. Ayan guys. Yan po yung quality na maasahan nyo sa device na to. Xiaomi 14T. Well improved from last year. Grabe, ang laki ng improvement niya. Legit. Ayan o, broad daylight. Tingnan natin yung sky. Medyo blown out kasi syempre nagko-compensate siya para sa mukha natin. Pero pag umalis ako, ayan, makikita nyo. Pero pag nandito ako, syempre, mas i-highlight niya yung mukha ko. Pero pag wala ako sa frame, ayan, kita nyo yung blue sky. Yun po yung quality na maasahan nyo with the Xiaomi 14T selfie camera. So far, so good. Galing, di ba? Okay, so yun po yung mga magagandang bagay tungkol dito sa Xiaomi 14T. And again, less than 24 hours ko pa lang ito nagagamit. So,
Anything negative na makita ko about this phone might not be in this video, but there is already one major negative dito, and that is with the charger. Kasi this is gonna be an extra cost para sa inyo. Yung original kasi na Xiaomi will cost you around 1,000 to 2,000 pesos na charger. 67 watts by the way yung capability nito pagdating sa fast charging, and meron rin tayong 5,000 mAh battery capacity. It's your typical Xiaomi battery specs, but again, where is the charger? Is this gonna be the trend para sa mga Xiaomi phones in the future? And by the way, kung tama yung naalala ko, no, this is not the first time na tinanggalan tayo ng charger ni Xiaomi. I think it was with the Xiaomi Mi 12 na nawalan tayo ng charger. Correct me in the comments kung mali yung pagkakaalala ko. But one of those phones, yung mga flagship nila, tinanggalan nila ng charger. But what do you guys think so far? Worth it ba yung pag-angat ng camera quality natin and then isa-sacrifice natin na wala tayong charging brick? For me, oo. Kasi yung charging brick, pwede natin mabili in the future. Pwede tayong gumamit muna ng temporary charger. Ang problema lang kasi kay Xiaomi, proprietary kasi yung fast charging technology niya. So that means hindi siya gumagana sa quick charge, sa power delivery. So hindi natin ma-activate talaga yung fastest charging capacity or charging speed ng device na to. So kailangan talaga natin ng Xiaomi branded na charger para mapakilabangan natin yung fastest charging speed, which is, again, 67 watts. But again, ulitin ko, ito para sa akin lang naman to at 26,000 pesos, 12256 na variant, okay pa rin sa akin na kahit nawala tayong charger, pwedeng iba yung sitwasyon mo, so pwedeng hindi mo i-consider to. Pero for all the specs and for all the features na available dito sa Xiaomi 14T, lalo na sa camera quality niya, I think this is still worth getting. But let's just call out Xiaomi, no? Sana wag maging ganito yung trend na maging parang iPhone tayo na wala na talagang charger. Box lang talaga and yung charging cable. Kasi after all, doon natin nakilala si Xiaomi sa pagiging sulit na brand. So paano magiging sulit to kung kailangan pa natin maglabas ng extra pera para lang sa isang charger? Anyway, those are just my quick thoughts about the Xiaomi 14T. Again, this is something that I really like so far. Pero abangan nyo pa rin yung full review natin, guys, para sa full user experience talaga with the Xiaomi 14T, lalo na sa performance. Let me know in the comment section kung ano yung mga games na gusto nyo makita just in case sa full review natin. Kung nagustuhan nyo yung video na to, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin para umabot tayo ng 300,000 subscribers before the end of the year. Kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.